Triple tower ng Lakers ginamit na ni Coach Darvin Ham na magkakasabay. Hindi makashoot at makarebound ng bola ang Clippers, pero bago yan, Klay Thompson pinaiyak ang Sacramento Kings. Bukod nga po sa Lakers kontra Clippers, isa pa nga po sa naging pinakamagandang laro kanina, ang laban ng Warriors versus Kings. Gigil nga po ang Sacramento na makabawi sa Warriors matapos sa talunin sila noong Game 7 sa nagdaang playoffs. Good game nga po para sa first 5 ng Sacramento kahit na wala ang kanilang star player na si De'Aaron Fox. Nanguna nga po si Sabonis ng may 23 points, 11 rebounds at 8 assists at 16 points naman para kay Malik Monk. At para naman sa Warriors, naging balanse nga pong scoring ng team dahil 6 na player ng GSW ang nakagawa ng 10 plus points. Leading si Stephen Curry na nakagawa ng 21 points, 5 rebounds at 3 assists. Pero ang nagselyo nga po ng panalo para sa GSW ay si Klay Thompson na tumira ng isang mid-range jumper sa huling segundo ng laro. Kaya nakuha ng Warriors ang panalo sa skora 102 to 101. Madaming NBA fans nga po ang nag-react sa ginawang ito ni Klay. Ayon sa isa nagkomento, hindi daw dapat binabaliwala si Klay Thompson dahil hindi na daw ito tulad ng dati. Ayon naman sa isang fans, kahit hindi daw maganda ang shooting ni Klay, hindi pa rin daw ito nawalan ng kumpiyansa sa kanyang laro at nahit pa ang game winner. Habang naka-step ang depensa ng Sacramento Kings. Sa ngayon, nasa 4 winning streak na nga po ang GSW at may record ng 4-1, parehas ang sa Denver Nuggets na natalo kanina kontra sa Minnesota. Samantalang triple tower ng Lakers ginamit na ni Coach Darvin Ham na magkakasabay. Matapos nga pong maibash ng mga Lakers fans si Coach Ham dahil sa hindi nito paggamit kina Wood at Hayes noong nakaraan, ngayon hindi nga lang po basta ginamit ng nasabing coach sina Hayes at Wood dahil noong third quarter, triple tower lineup nga po ang ginamit ni Coach Darvin Ham na sobra ding naging epektibo dahil sa lineup na ito nakuha ng Lakers ang lead mula sa Clippers. Hindi nga po makatira ng ayos sa mga player ng Clippers at makarebound ang bola dahil sa laki ng triple tower ng Lakers. Watch the basketball, slips and falls, but here's Wood, got it! PG-13, George over the outstretched arm. Hindi na nga po nagpawala pa ng big lineup si Coach Ham noong fourth quarter hanggang overtime kaya nakuha ng Lakers ang panalo. Nagtapos nga po ng may 27 points, 10 rebounds, 3 assists at 4 blocks si Anthony Davis. Double-double output naman si Wood na may 10 points at 11 rebounds, may kasama pang isang block. May 3 points, 2 rebounds at 1 block naman si Jackson Hayes na dapat sana ay 5 points kung kinounted lang ng 200 dunk na ginawa niya. Malaking dahilan kaya natambakan kagad ang Lakers ng double digit noong first quarter dahil si Davis pa lang ang big man na nasa lineup. Marirealize na siguro ni Coach Ham na hindi talaga ubra ang small ball sa Lakers dahil nasa big lineup talaga ang success ng team. Anong masasabi nyo sa naging laro ng triple tower ng Lakers mga brother?